sapagkat ito ang naging simula na kung saan ang mga alagad ay natitipon at ito ang naging unang komunidad o unang simbahan na itinatag ni Kristo. Tunay nga na ang bawat isa ay napuspos ng Espiritu Santo. Ang bawat isa ay naging kasangkapan ng Diyos upang ipahayag sa lahat ang mabuting balita, upang sila rin ay mangaral na itakwil lahat ng uri ng kasamaan at sumampalataya sa isang Diyos lamang. Tayo bilang isang simbahan, tayo bilang isang pamayanan, mula noon magpasa hanggang ngayon, patuloy na pinag-aalab sa ating puso na tayo rin mapuspos ng Espiritu Santo upang sa anumang ating ginagawa, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat ay para sa Kanyang kadakilaan, para sa Kanyang pagliligtas sa ating buhay, para sa ating kaluwalhatian. Tunay nga na tayo sa tuwing tayo nagsisimba at nagdarasal every Sunday. Ito yung pagkakataon para tayo ay mapuno muli ng lakas ng loob, mabuksan muli ang ating kalooban at tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. At gamitin tayo ng Panginoon upang ipahayag sa lahat ang mabuting balita. Sa anumang aspeto, anumang ating ginagawa, laging kabutihan, laging kabananan, laging pananampalataya. Huwag nawa nating ilayo ang ating sarili sa Diyos, sapagkat una't higit sa lahat, siya rin naman ang lahat ng sa atin nagbibigay ng kalakasan, ng kaliwanagan, ng kapayapaan, ng kalooban. Kaya nga, ito yung linggo ng Pentecostes na tayo ay tumatanggap ng Espiritu Santo. At ipagkaloob sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan, ang Espiritu ng pag-ibig, ang Espiritu ng pagpapatawad, ang Espiritu ng pagkakaisa, ang Espiritu ng kagalingan. Na kapag ikaw ay mayroong sakit at mayroong karamdaman, tumatawag tayo sa banal na Espiritu na tayo naway bigyan niya ng kagalingan at kalakasan at dugtungan ng ating buhay. Kapag tayo ay mayroong mga pagsubok na pinagdadaanan, bigyan mo kami ng liwanag ng isipan upang mapagtanto namin kung ano yung dapat naming unahin, dapat naming i-priority at dapat naming iwasan o hindi na ipagpatuloy na masamang gawa sa aming buhay. Kapag tayo ay tunay nga na mayroong mga bagay na dapat na pagdesisyonan, ay binibigyan tayo ng Espiritu, ng kaliwanagan upang lahat ng ito ay ating matugunan ng mayroong kapakumbabaan at mayroong pagmamahal. Kaya mahalaga sa atin ang Espiritu ng Diyos ay sumaatin. Mapuspos nawa tayo upang anumang ating gagawin ay hindi mawawalay, hindi mapuputol sa ating ugnayan, sa ating relasyon sa Diyos. Kapag napapansin mo, hindi na Espiritu ng Diyos ang nananahan sa iyo, Espiritu na ng kasamaan, Espiritu na ng kasalanan, Espiritu na ng kadiliman, o maaaring espiritu na ng bisyo, o ng alak, o ng sugal, o kung ano paman. Kung minsan ikaw ay magagalitin, kung minsan ikaw ay nagtataas na ng boses, kung minsan ikaw ay nagtatanim na ng sama ng loob, kung minsan ay hindi na maganda ang lumalabas sa iyong dila, sa tabas ng iyong dila, sa iyong pananalita, sapagkat ikaw ay puno na ng galit at paghihiganti at sama ng loob sa iyong kapwa. Kaya as we come to the table of the Lord, bigyan niya tayo ng kapayapaan. Bigyan niya tayo ng pagkakataon para huminto, para tumigil, para manalangin, para magnilay. Yun ang kahalagahan na kung saan masusugpungan natin ng Diyos. Tayo ay magtatagpo sa ganung pagkakataon, sa ganung disposisyon na tayo ay humihingi sa Kanya, na tayo ay maging bukas at maging payapa ang loob at maging mapagpatawad at maging mapagmahal sa ating kapwa. Kaya sa pagdiriwang natin sa banal na misang ito, kung paano tayo nagdiriwang bilang isang simbahan, bilang isang pamayanan, bilang isang pamilya, lagi nawa naroon at manahan at gumalaw sa atin at mapuspos tayo ng Espiritong Banal at mag-alab lagi sa ating puso ang pagmamahal. Sapagkat ang Diyos ang sa atin ay tumawag, ang Diyos ang sa atin ay naroroon at namamagitan upang anumang ating gagawin ay laging maging matagumpay. Sapagkat ito ay lagi na magbuo, magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Dumadating sa pagkakataon na marami tayong pagsubok at problema na pinagdadaanan,
tila baga ikaw ay nawawalan na ng pag-asa. Tila baga ikaw ay sumusuko na. Tila baga natatapos na hanggang doon na lamang. Pero ito yung pagkakataon na muli tayo ay tumatawag sa Kanya. Muli tayo ay humihingi ng saklolo ng tulong na sana hindi tayo sumuko agad-agad at manalig tayo na lahat ng ito ay meron ding katapusan at makapagsimula muli tayo ng bagong kalooban na nagtitiwala at naniniwala sa Diyos sa Kanyang tulong at paggabay. Tamang-tama ang ngayon din ay buwan ng Mayo na kung saan sa mahal na Birheng Maria, sa mahal na Ina, tayo nag-aalay ng bulaklak. At yung pag-aalay na yun ay pasasalamat natin sa Diyos. Sa mahabang panahon, napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Kanya. As we offer these flowers to Mary, we also offer our thanksgiving. Ang isang taong mayroong pusong marunong magpasalamat, a grateful heart, ay tunay nga na nakikita yung kabutihan ng Diyos na ibinibigay at ibinubuhos sa kanyang buhay. At kapag ikaw ay nagpapasalamat, you always recognize the blessing that the Lord is giving and showering to you. Sana lagi nating makita yon. Sana hindi yun matabunan ng galit o sama ng loob o ng kasalanan, kundi maging tagasunod, tagapakinig, at tagapagnilay tayo sa buhay natin na lagi nating makita ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pagpapala. As we continue our celebration in our Holy Eucharist, in honor of Mama Mary, ganun din sa pagdiriwang natin bilang isang simbahan, ang Espiritu Santo lagi sa ating manahan at kumilos at kumalaw at mag-alab sa ating puso at kalooban. Kumikilala, nananalig at nagpapasalamat sa Diyos. Amen.